Noong ako ay bata pa, parati akong pinapatulog ng aking ina tuwing sasapit na ang hapon. Sapagkat, ika nga nila, napakahalaga nito sa kalusugan ng mga bata upang mas lumakas pa ang pangangatawan at resistensya, dulot ng tamang pamamahinga matapos ang mahabang oras ng paglalaro. Siyempre, kasama na din dito ang oras ng pagsisiesta ng mga matatanda tuwing hapon. Isang maikling oras upang sila'y makapagnilay-nilay sa may tahimik na pagkakataon habang nagmimirindal at nagkakape, lalo na para iwas palo kay nanay dahil hindi ko makalilimutan ang mga litanyang, Ayan, tinotopak ka na naman kasi hindi ka natutulog ng hapon. Ngayon, iiyak-iyak ka. Ewan ko sa'yo. Ayan, sige, umiyak ka. Paluin pa kita dyan na magpahanggang sa ngayon ay hindi ko maunawaan kung ano nga ba ang koneksyon nito. Pero para sa akin ay hindi ang lahat ng iyan ang tanging dahilan kung bakit ako natutulog tuwing hapon, kundi sa tuwing sasapit ang 3:00 ng hapon ay may isang matandang pumupunta sa aming kabahayan na noong una ay hindi ko pa nararamdaman ang kilabot, kung kaya nakakayanan ko pa siyang matingnan ng direkta at tandang-tanda ko pa ang kanyang buong itsura. Ang isang matandang nagtitinda ng merienda na sa tuwing hapon ay dumadayo sa aming bahay. Bit-bit ang kanyang malaking bilao ng kakanin at maliit na kaldero na naglalaman ng madalas ay ginataang bilo-bilo o di kaya ay munggo, at kung minsan naman ay sinaing na tulingan o di kaya ay dinuguang may puto. At ang isang karakter niya ang nagbibigay sa akin ng bukod tangi na hindi malilimutang matinding kilabot. Ito ay ang kanyang pananalita. Ha? Iba yung luto mo ngayon? Aba, patingin nga. Oh, talaga? Masarap ba ito? Magkano naman ba ang isang order? At isinisenyas nito ang kanyang kamay bilang pagpapakita ng halaga ng kanyang dalang mga paninda. Ganun ba? Sige, bigyan mo ko ng mga 3 order para sa dito sa 3 anak ko. Wika ng aking ina, habang ako naman ay titig na titig lamang sa may matandang tindera ng merienda. Mga kaibigan, hindi po ako takot sa pipe at lalong-lalo na sa may kulubot niyang muka, kundi ang kwento sa likod kung bakit ito nagkaroon ng problema sa kanyang pananalita, na akin itong nalaman nang maitanong ko sa aking tiyuhin na si Monty, na laging nakamasid lamang sa tuwing siya ay dumarayo sa aming lugar. Sapagkat ayon sa isang istorya, hindi sila taga rito sa aming lugar kasama ng kanyang asawa. Nagmula sila sa isang malayong probinsya ng Visayas at ang kwento ay galing mismo sa nakakakilala sa kanilang dalawa mula sa isang liblib na lugar ng Kabisayaan, isang tahimik na sitio na namumuhay sa may paanan ng mayamang kabundukan
sa tabi ng karagatan. Masagana ang pamumuhay ng kanilang komunidad at ang iba ay nakatira sa malapit na karagatan na abala sa kabuhayan ng pagbibilad at pangisdaan. Ngunit sa pagsapit ng gabi ay may isang bagay silang kinatatakutan, at ito ay ang nakapangingilabot na paglilipana ng mga nilalang na namumuhay sa may kadiliman. At ayon mismo sa kwento ng aking tuyuhin na kanyang nakalap, isang gabi, payapang natutulog na ang isang mag-asawa. Mahigpit na nakayapos ang ginang na kasulukuyang 5 buwang buntis sa may braso ng kanyang mister. Nang bigla silang maalimpungatan sa pagkakahulan ng mga alagang aso at mga kung anong kalampagan sa kanilang bubungan. Nasa kalamang nila na pag-alaman na may kung anong nilalang na kumakaluskos sa kanilang kabahayan. Bumalikwas na ang esposo nito sa labis na pangangamba at pagngingit-ngit sa pang-aabala ng kung anumang nilalang na ito. Hinugot ang kanyang matalas na itak, saka lumabas upang silipin ang kung anuman na umaabala sa kanilang mahimbing na pagtulog. Ngunit laking gulat nito nang kanyang pagbuksan ang kanilang pintuan, ay kitang-kita nito ang isang matandang babae na nakabaligtad. Nakakapit ito at nakadungaw sa mismong itaas ng kanilang pintuan. Nawari ay nakasilip sa may siwang ng pinto at nanlalaki ang mga mata habang nakatitig mismo sa may lalaki habang nakangiti. Nabitawan na nito ang kanyang mahigpit na hawak na itak sa kanyang labis na pagkakasindak. Napaatras at nabuwal na ang lalaki sa kanyang pagkakatayo dahil kitang-kita niya mismo ang nakakapangilabot na muka ng matandang babae at nakapirmis ang kahindik-hindik na pagngiti nito. Subalit, hindi ito nagpadaig. Mabilis nitong dinampot muli ang kanyang itak at walang pagdadalawang isip na sinugod ito. Lintik ka! Ang pangit mo! Na mukhang epektibo naman at nakita nitong mabilis na pumulas ang nakakapangilabot na nilalang sa kanilang pintuan. Sinubukan pa niya itong habulin, ngunit natigilan ito na baka lamang ay sa kanya namang paglabas ay may pumuslit sa loob ng kanilang kabahayan at salakayin ang kanyang walang kalaban-labang buntis na esposa. Kung kaya tinibayan nito ang kanyang kalooban at muling ipininid ang kanilang pintuan. Sa kabuong magdamag na nakiramdam at nagbabantay. Makalipas ang ilang araw at linggo ay naging matunog na usap-usapan sa kanilang lugar ang naganap na insidente at nasundan pa ito ng ilang pagpapatotoo dahil sa ilang kabahayan
ay may namataan ding nilalang na kasulukuyang nanggagambala. Na isang gabi, isa na namang namamahingang buntis sa may di kalayuang lugar ang kasulukuyang payapang kayakap din ng kanyang mister. Subalit, sa ilang sandaling matiyagang paghihintay, ay nagbunga ang pagtsatsaga ng nilalang sa may ibabaw ng bubungan. Matagumpay nitong nasilayan ang namimintog na tiyan ng buntis sa may nakalilis na damit na pantulog nito na napakanipis. Wala nang inaksayang pagkakataon ang nilalang na ito at mula sa may siwang ng butas ay isinisiksik ang kanyang mahaba at matulis nitong dila. Dahan-dahan bumababa patungo sa maumbok na tiyan ng walang malay na buntis. Subalit, tila nakaramdam ng hindi maganda ang kaninang mahimbing na natutulog na ginang at biglang napadilat at kitang-kita nito ang kahindik-hindik na itsura ng mahabang dila nito habang kumukurap-kurap pa ang nakasilip na mata sa may maliit na siwang ng kanilang bubungan. Kung kaya, dala ng pagkakasindak ay humiyaw ito ng napakalakas. Dahilan upang maistorbo ang malalim na pagkakatulog ng katabing asawa. At dahil dito ay naantala ang pambibiktima ng nilalang na may mahaba at matulis na dila. Lumipas pa ang mga araw at linggo. Labis nang nabahala ang karamihan sa may kumakalat na usap-usapan tungkol sa nakakapangilabot na mga kaganapan. Kung kaya, hindi na nakatiis pa ang ilan at sinubukan ng lumaban sa mga kinatatakutang nilalang. At isang gabi, habang tahimik na natutulog, ang 7 buwang buntis ay aligaga naman ang isang nilalang sa paglilipana sa may kapaligiran ng kabahayan. Tuwang-tuwa ito, tila bumubungis-ngis. Padako-dako ito sa may silong at bubong. Hindi mapakali at humantong na nga ito sa itaas ng bubungan ng kanyang masigurong wala na itong dapat pang ipag-alangan. Dahan-dahan tumuwad ito. Maingat na kinukutkot ang marupok na bubungan. Nakataas ang mga balikat habang bumubungis-ngis. Wari, sabik na sabik, na lalo pa itong nagalak nang makitang tumpak ang kanyang kinapupwestuhan, sapagkat kitang-kita nito nakatumbok ang kanyang nagawang butas sa may tiyan ng buntis na namimintog at nakaumbok ang tiyan. Tuwang-tuwa ito. Umaangil na ito sa labis na pagkakasabik at humahagik-gik at unti-unting ibinubuka nito ang kanyang naglalawa sa laway na nakakadiring bibig. Dahan-dahan inilalabas nito ang kanyang mahaba at matulis niyang dila. Tumatagaktak ang laway habang dahang-dahang bumababa sa may makipot na butas. Hindi matigil ang kilig ng nilalang. Ilang pulgada na lamang ang pagitan ng kanyang matulis na dila sa may tiyan ng walang kamalay-malay
naginang. At heto, gahibla na lamang ang pagitan ng kanyang dila. At ito na ay dadampi na. Nang biglang nagtilamsikan ang malansang dugo. Nagsisisigaw ang nilalang sa labis na sakit habang ang kaputol ng kanyang dila ay kumikislot-kislot pa ang dulo nito sa may malamig na sahig. Hindi matigil ang nilalang. Nangingisay ito sa ibabaw ng bubungan. Ang kawawang nilalang na naputulan ng dila. Alumpihit na di mawari kung ano nga ba ang kanyang uunahin, kung ang bibig na sa dugo ay naglalawa o ang pagganti sa kanyang tinamasa. Subalit, mas nag-aapoy sa galit ang esposo ng buntis at nagwika. Sige, pintik kang istorbo ka. Ilang araw mo na akong pinupuyat. Di na ako makapagsabong dahil sa pamumuyat mong lintik ka. Ala, sige, bumalik ka pa. At ikaw ang itatalpak ko sa linggo. Sige, subukan mo. Loko ka, ah. Pinuyat mo ko. Galit na wika ng lalaki habang hawak ang matalas nitong gunting habang nakakapit pa sa haligi at kisame na nakahilig sa malaking aparador na tila isang tuko. Dahil maingat na pala nitong inaantabayanan ang pagbabalik ng nilalang nasa kanyang gabi-gabing pangangaswang, na ilang sandali pa ay umalingaw-ngaw na ang mga boses ng taong bayan na galit at paparating. Kung kaya nagmamadali na din ang nilalang upang umeskapo bago pa man ito maabutan ng mga taong bayan na may bitbit na sulo at matutulis na sandata at mainit na ulo. Pagdating nito sa kanilang kabahayan, ay nangihina itong bumagsak sa kanilang silong at inakay ng kanyang mapagmahal na esposo. Napapailing ito at nangingilid ang kanyang luha habang nagwiwika. Ay, binalaan na kita. Sinabi ko lang hanggat maaari ay tiisin mo at kontrolin. Mamay naman maswerte pa ako at umuwi ka pang buhay. Di ko masisisi, pero ano pa bang magagawa ko? Mamay, sumama ka na sa akin. Magpakalayo-layo na tayo. Bagong buhay. Tutulungan kita. Ayoko na balang araw ay abutan ka ng umaga bilang isang malamig na bangkay. Ay, mamay. Ika nito habang yakap ang nangihinang asawa. Nang biglang ilang pagkatok ang kanilang narinig na maingat naman na pinagbuksan ito ng kanyang esposo at tumambad sa kanya ang isang seryosong Ginoo. Mariin ang pagkakatingin nito habang may hawak na isang matalas na gulok. Naiisa lamang ang ibig sabihin nito. Marahil ito na ang kanilang katapusan. Na maaaring ang lalaking ito ang siyang tatapos sa kanyang esposa. Subalit, narito ako upang magbigay ng huling pagkakataon po sa inyo, Mang Abner. May oras pa
upang magpakalayo kayo. At di magtatagal ay matutukoy din nila ang inyong bahay. Hindi lamang ako ang inyong makakaharap sa mismo nyong pintuan. Mang Abner, sana pagbalik ko ay wala na ho kayo dito. Hindi kayo naging masamang kapitbahay para sa akin, Mang Abner. Aling Mamay. Kaya ito lamang ang aking magagawa. Sige ho, paalam na ho. Na di nga nagtagal ay matapos ang insidenteng ito ay tuluyan ng inabandona ng mag-asawa ang kanilang kabahayan. At makalipas ang ilang panahon, heto ngayon ang matandang babae na si Aling Mamay. Oh, ano ho ang luto nyo ngayon, Aling Mamay? Kasulukuyan na itong nagsisikap, nagbabagong buhay. Pilit hinahalinghinan ang pagbabanta ng kadiliman sa kalooban ng pagsusumikap at kasipagan upang makalimutan na ang kanilang masalimuot na nakaraan. Namumuhay ng tahimik kasama ang mapagmahal nitong esposo sa kabila ng kanilang napakagulong tadhana ay hindi ito binitawan at iniwan. Isang wagas na pagmamahal nasa kabila ng di ka nais-nais na buhay ay mas pinipili ang tulungan nito at maging kaagapay sa bawat suliranin na kanilang kakaharapin hanggang kamatayan. At sa tuwing itinatanong ng karamihan kung ano nga ba ang nangyari kay Aling Mamay ukol sa kanyang depektibong pananalita, ipinapaniwala na lamang na isa itong ganap na pipe at kalakip na siya noon ay pinanganak na kung minsan naman ay sabi nila bunga daw ito ng isang di magandang pagsasama ang sinapit ni Aling Mamay. Ika nito, nagtalo daw sila ng kanyang mister at hindi sinasadyang na-aksidente ang kanyang dila. At kung minsan naman ay ginagawa itong katuwaan ng ikapa ng ilan na dati daw itong isang mabagsik na tsismosa at may hindi natuwa sa kanyang makating dila kung kaya sinugod ito ng kanyang nagambala at gamit ang gunting pinutol ang kanyang dila. At ika pa ng iba, dati daw itong nagtatrabaho sa perya ang matandang babae na ang espesyal na talento nito ay ang kumain ng blade. Subalit, kasalukuyang kumakain daw ito ng blade ay nasinok ito at bumahing. Kaya ayun, putol. Ikaw ba? Alin ang iyong mas paniniwalaan sa kanyang mga nakaraan? Ngayon, ako ay nasa hustong gulang na. Hindi ko pa rin makakalimutan ang lasa ng kanyang mga lutong merienda. Lalong-lalo na ang nasa likod ng misteryo ng kanyang matulis na dila. Yun lamang po mga kaibigan. Maraming salamat po sa inyong oras ng pakikinig. Iba yung pag-iingat at manatiling malusog po ang lahat sa inyo mga kaibigan. Yun lamang po. Maraming pong salamat at magpapasalamat pa pong muli. Stay safe and fresh everyone. And stay awesome. Peace.